Ngayon po nabubuuin na naman yung pong budget for next year. Pinag-uusapan na po din yung pong pagbabalanse natin sa ating paglikha ng budget at sa kakayahan natin na pondohan ang mga proyekto ng DDN na naman. So lalabas na nga daw po ngayon na parang meron pong hindi na po tugma, no? Ano po ang effect nito sa pangkalahatan kung sakasakali nga po na maglalahad ka na naman ng proposed budget sa hindi mo naman kayang kitain at malamang mangungutang ka? Ano po effect ito? Well, kapag nakita po ng mga tao o ng private citizens natin at mga negosyante na tataas na naman po ang ating budget, ang ating revenue effort ay hindi naman lumalagpas ng 14-15% ng gross domestic product. Samantalang ang ating expenditure nasa 24-25% of GDP, tuloy-tuloy po ang pagtaas ng ating fiscal deficit. Ang fiscal deficit, yan po yung sobra ng paggastos kung ikukumpara sa kinikita ng gobyerno na revenues, both tax and non-tax. Okay? So, dalawang bagay lamang po ang pagkukuhanan ng ating gobyerno. One, lalong itaas ang buwis o kaya mangolekta pa ng additional na buwis. Halimbawa, sinasabi nilang tax on text o yung iba, tax on wealth. No? Yan po ay marami nang nagsasabi na baka naman yan ay pwedeng tingnan. Ngayon, matagal po ang proseso ng pagpapasa ng additional tax burden sa Kongreso, lalo-lalo na malapit na ang eleksyon. Marami pong mambabatas allergic kapag pinag-uusapan ng pagtataas ng buwis kasi matatalo sila no? Sasabihin ng mga tao, yan ang dahilan kung ba't tumaas ang VAT. Yan ang dahilan kung ba't tumaas ang iba nating mga buwis. Ang pinaka-conveniente para sa kahit na sino mang gobyerno ay yung mangutang. Okay? Kasi kapag nangutang ang gobyerno, lalo-lalo na mga bonds abroad, yung iba yan, 5 years, 10 years, 15 years. Wala na sila sa pwesto. Okay? Wala na sa pwesto yung mga nangutang sa gobyerno, pero binabayaran pa rin ng gobyerno sa pamamagitan ng taxes mismo ng taong bayan, yung inutang. Okay? Pero yan ay palobo ng palobo yan. Okay? At kung hindi natin maisasayos ang paglago ng ating ekonomiya, mas malaking bahagi ng ating kinikita sa isang taon napupunta lamang sa pagbabayad ng utang. Tingnan po natin ang national government debt. Ang national government debt ay is about 18.5 trillion pesos. Okay? I think March or April, 18.4 trillion pesos na ang utang ng national government. Okay? Ngayon, ano po yan? Nung pong tayo ay bago nagkaroon ng pandemic, ang utang lamang ng gobyerno 7.7 trillion. Around 39.6% of GDP. Today, 18.4 trillion, equivalent to 65.2% ng GDP. Nakita po natin yung pagtaas. Nung dati, 39.6 lang ng ating kinikita ang ang utang. Ngayon, ang ating utang ay 65. That's more than 3/5 of our gross domestic product. Kaya po, kapag ganyan na nangyari, pakonti ng pakonti ang napupunta sa infrastructure, social spending like public health and public education. So what kind of human capital development are we going to produce 10, 20 years from now? Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.